Okay. So again, today we're going to discuss inductive versus deductive reasoning. So bago tayo magtungo dun sa mismong topic natin, let us have this short activity po muna. So you're going to determine whether the given statements is inductive or deductive reasoning. Ano nga ba kaya ang ginamit na reasoning when it comes to these statements? Number one, since all humans are mortal and I am human, then I am mortal. What reasoning po kaya ang ginamit dito? Is this inductive or deductive? Yes, Mr. Lanes? Miss Deductive. Okay, deductive. Do you agree, Mr. Jaril? Apo. Okay po. How about you, ang Choco? Do you agree? Apo. Okay po. Sige po. That's correct po. Deductive reasoning, right? Kasi nga po, this is all based on facts. Number two, it is dangerous to drive on icy streets. The streets are icy now, so it's dangerous to drive now. Deductive or inductive? Yes, Roque. Inductive po. Again, Inductive po. deductive. How about the others? Inductive daw po according kay Roque. How about the others? Do you agree po na inductive po ito? Is this only based on observation or based on facts na it is dangerous to drive on icy streets? Yes, Mr. Roque ulit. Napindot mo po ba? Deductive po pala. Okay, ano po talaga? Yung iba po dyan, ano sa tingin nyo po? Is it inductive or deductive? Yes, Mr. Jaril. Mas ano po, parang hati. Kasi po, parang ano rin po yan, observation. Tapos medyo facts rin. Apo. So, medyo Ma'am, observation. Apo. Okay po. I got your point. Kasi nga po, hindi naman mabubuo yung it is dangerous to drive on icy streets kung siguro wala tayong example na aksidente, tama ba? But since ito yung first statement natin and madami na po talaga nakapagpa-prove na ito ay totoo, at possible po na ito'y nasa libro na at isang katotohanan na kasi sa atin man din, hindi man tayo icy streets dito, pag umulan, delikado na, di po ba? So, we can consider this as, ayan, deductive po. Ayan, sorry. Deductive po siya. Ano po? Kasi po yung it is dangerous to drive on icy streets ay talaga namang makikita na rin natin. Kaya nga po may mga laws or batas na rin when it comes to driving kapag umuulan, ano po, kasama yan dun sa batas sa mga pagdadrive, ano po. So, next, number 3. All observed houses on South Street have roofs that are falling apart. Sherry lives on South Street. Her roof is falling apart. So, is this inductive or deductive? Yes, Chanel? Inductive po. Okay po. Do you agree, Miss Eunice? Yes po, miss. Okay po. So, ikaw po, Mr. Jaril, do you agree? Opo. Okay po. So, this is inductive. Ano po? Kasi po, malinaw naman na sinabi siya na all observed houses. Then, number 4. All chickens that we have seen have been brown. So, all chickens are brown. Yes, Miss Regalario? Miss, inductive po. Okay po. Inductive. Miss De La Cruz, do you agree? Opo. Okay po. Inductive din ang sagot. Ikaw po, Kylie? Opo. Okay po, inductive din po. Ano po kasi sabi dyan, all chickens we have seen. Ayan, sa mga nakita lang daw natin. So, inductive. And also, alam ko naman, yung iba sa inyo or lahat tayo, nakakita naman tayo ng chicken na hindi naman din talaga brown. So, talagang inductive lang po ito. At wala sa libro yun. Ano po? So, number 5, obtuse angles are greater than 90 degrees. Then, this angle is 110 degrees, so it is obtuse. So, is this inductive or deductive? Yes, Chanel po ulit. Deductive po.
Okay po. Deductive po is the correct answer. Ano po? Dahil we all know naman na itong nasa first statement natin ay talagang definition at characteristic po ng isang obtuse angle. Okay? So, malinaw naman na pala kung kailan gagamitin ang inductive and deductive. Ano po? So, ayan. How is inductive reasoning different from deductive reasoning? Paano daw po naging kakaiba or magkaiba yung dalawa? And also, what do we need to note first to identify if the reasoning used is inductive and deductive? Saan nga ba tayo unang tumitingin para masabi na ito ay inductive or deductive? So that leads to our topic for today. Again, inductive, deductive reasoning. So ano nga ba talaga yung pagkakaiba nila? Ayan. So kung matatandaan nyo po yung ating nasa video lesson nitong nakaraan, ito po yung PowerPoint din natin, wherein kapag bottom-up approach or nang galing lang sa observation, ay tinatawag natin yang inductive reasoning. While kapag may given information based on facts, based on definition, based on properties, yan po ay deductive reasoning. And then, ano pa po yung talagang major na kailangan nating tandaan? Ayan po. So kapag based on observation lamang, it is inductive reasoning. Pero kapag alam natin na ito ay totoo, alam natin na ito ay nasa libro, nasa definition of terms, properties accepted, ay ito po ay deductive reasoning. And also, kung napanood nyo na po yung ating video lesson kahapon, may discussion po doon regarding sa when we are solving linear equations or or inequalities, once na magbanggit tayo ng steps, and yung steps na sinabi natin doon ay talaga namang properties like additive inverse or addition property of equality, subtraction property of equality, and many properties of equalities. So, yun po ay accepted as deductive reasoning na po. And papaalala ko rin po sa inyo, since nasa reasoning na tayo at magpo-proving din po tayo, we are going to recall those different properties of equalities, which is, kaya natin siya ire-recall kasi nga po, it is much better to use deductive reasoning kesa sa inductive reasoning lamang. Okay. So, kailan kaya pwede or kailan kaya natin magiging accepted etong inductive reasoning? So, mamaya malalaman po ninyo. So, ngayon, meron pa tayong karagdagang example. So, ito po. For the past 3 years, the company has beat its revenue goal in quarter 3 or Q3. Based on this information, the company will likely beat its revenue goal in Q3 this year. So, is this inductive or deductive? Yes, Mr. Jaril? Deductive po. Deductive. How about you, Miss Perillo? Inductive po. Inductive po. How about you, Mr. Roque? Inductive po. Inductive po. Ikaw po, Mr. Del Mundo? Inductive din po. Inductive din po. IN. Ano po? Ikaw, Eunice, ano pong sa iyo? Inductive rin po. Inductive din po. Ikaw po, Kylie? Inductive din po. Ayan. Jaril, ikaw lang ang deductive. Ayan. Ikaw po, Mr. Odi, ano po sa tingin mo? Miss, I, ano po, inductive din po. Inductive. Ikaw po, Abordo? Inductive po. Deductive. Kasama ka ni Jaril? Okay. Pwede po magpalit. Pwede mo magpalit. Ayan. So, ito po ay based lamang sa past 3 years. So, ibig sabihin po, siya ay naobserbahan lamang noong company. At ang atin pong example ay nanggaling lang sa tatatlong taon. So, ito po ay isang example ng inductive reasoning. And also, kung ito ay maging 5 taon or 6 na taon, hanggat ito po ay walang specific na pattern, ay inductive reasoning po ito. Kahit po dun sa paghahanap ng population, meron tayong year 1990, year 2000, year 2010, even though if it is every 10 years, again, dahil nga po ito ay based din naman sa information, pero hindi natin masasabi na necessarily, even though fact siya, ay
inductive reasoning pa rin kasi titingnan pa rin po natin yung pattern. So dito, 3 years pa nga lang yung nasabi. So hindi rin natin masusure na yung company ay mabibit yung revenue for this year. So tatatlo pa lang yung example. And again, inductive reasoning po ito. So this one, all integers are real numbers. Negative 2 and 5 are integers. Therefore, negative 2 and 5 are real numbers. Yes, Eunice? Deductive po. Deductive. Del Mundo. Deductive din po. How about De Los Reyes? Same po. Same po. How about you, Miss Arte? Tanglaw, ikaw po, inductive or deductive? Deductive, miss. Deductive din po. Ano po? And bakit siya deductive? Kasi nga po, we all know the first statement is true. And ito pong may encircled natin or circle natin is the hypothesis and then itong isa is yung conclusion natin, right? So, kung sa first statement pa lang. And kung mapapansin nyo po, how we form the final conclusion is that since ito yung example or given natin from the second statement, siya yung i-conclude natin and at the same time, ang isasama natin dun sa conclusion is yung ating conclusion din ng ating first statement. Or we have a term for this statement po dun sa pinakauna at ang tawag natin dyan ay premise. At yun po ay gagamitin natin sa mga susunod na araw or sa susunod na mga lesson natin when it comes to proving. So again, how we form the proper conclusion is that kung ano yung ating nasa second statement, isasama lang natin yung ating conclusion from the first statement. And again, deductive reasoning po ito dahil nga po this is a proven fact. So next po natin, ayan. So deductive reasoning has conclusion that is certain. Pag sinabing certain, true na po talaga. If the first statement or premise is true. Magiging certain lang daw po ang conclusion when it comes to deductive reasoning kung ang atin daw pong first statement or premise ay totoo. Okay? So, hindi po kasi palaging pag sinabing deductive reasoning, ang ginamit natin ay hindi nga po lagi din namang nanggagaling sa libro. Depende rin po kung ano yung given sa atin. And kapag po ang ating first statement na ito ay hindi naman talaga totoo, ang ating po magiging conclusion ay false na rin po. While sa inductive reasoning naman po, conclusion is only probable. Pag sinabing probable po, ay hindi po palaging totoo at hindi rin palaging hindi totoo. So, possible na maging true siya, possible din na maging false siya. So, the more examples or the more premise, conclusion is more probable. Yun nga po yung sinasabi natin na hanggat maaari, mas madami yung example para mas makita natin kung ano yung magiging pattern. Yung 3, yung 4 na example or 5 example, hindi pa rin natin masasabi na yung mabubuo nating conclusion ay totoo. Okay? So, ang sabi nga natin dito, yung term na conjecture po pati, ay gagamitin lang natin when it comes to inductive reasoning. Kung napanood nyo po yung video lesson about this, inductive reasoning, nandun po nabanggit yung definition ng conjecture. At ang conjecture po ay isang conclusion na pwede pong totoo at pwede rin pong hindi totoo. Which is, sa inductive reasoning lang natin siya pwedeng gamitin. So, tingnan natin kung ang mga susunod ay, na example ay certain or probable lang po. Okay. So, example 3. So, using deductive reasoning. So, ito pong example na to ay gumamit ng deductive reasoning. Kasi ang first statement niya ay in general. All family members use money. So, sinabi dito na lahat ng family members ay gumagamit ng pera. Nilahat niya at obviously, this uses deductive reasoning. Then sinabi po na John is a member of family. Therefore, John uses money. So, yun yung naging conclusion natin. Sa major premise natin or dun sa first premise natin ay yes, in general siya, pero hindi po siya proven to be true.
Ano po, wala siya sa libro, hindi siya certain fact, and hindi siya possible na nangyayari sa lahat ng family. And also, ayan po, kaya po yung magiging conclusion natin at the end of this reasoning is not certain din. Since ito pong ating main premise or itong ating main statement ay hindi naman po proven to be true unless talagang nasa libro na yan na all family members uses money. So, kaya po, yung naging conclusion ay not certain din or hindi rin possible na true. Lalong-lalo na kung hindi naman talaga gumagamit ng money itong si John. Ayan. So, may mga possibility pa rin talaga na yung deductive reasoning ay maging false depende sa unang statement na binigay. Number 4. So, ito po ay gumamit ng inductive reasoning. Nagbigay ng 4 na example. My mother uses money, my father uses money, my sister uses money, my brother uses money. Kaya yung naging conclusion niya ay all family members uses money. Ngayon, ang tanong, um, is it true that all family members uses money? What if hindi nabanggit dyan yung iba pang family members? At yung ibang family members na yun, eh hindi naman gumagamit ng pera nila. Ano po? Nagse-save lang pala. Ano? So, that means yung conclusion natin ay not certain din. So, parang ang deductive-inductive, minsan may pagkakatulad din sila when it comes to determining whether the conclusion is certain or not certain. Tandaan lang po, sa deductive reasoning, ang main statement natin or first statement natin, kailangan po ay fact, kailangan po ay definition, kailangan po ay talagang totoong nangyayari or talagang lagi din natin ginagamit. Ano po? Another thing, ayan, balikan natin yung ating activity dun sa una. Since all humans are mortal and I am human, then I am mortal. So, ito naman pong ating first statement, talaga namang certain fact kasi wala naman po yatang immortal at nakakita na po ba kayo ng immortal na tao? Ayan. Kung nakakita kayo, saka pa lang po ito magiging invalid or not certain. Pero since nga po all humans are mortal, kaya po yung ating naging conclusion ay certain or true din talaga. Number 2, it is dangerous to drive on icy streets. So sabi nga po ni Jarrell kanina, possible din na inductive siya. Pero since ito nga po ay may mga rules na rin naman tayo when it comes to speed limit, kapag tag-ulan, ganyan. So this holds to be true din po. Certain fact na din. Kaya yung naging conclusion natin ay certain na din po. And then, ito naman, all observed houses on South Street have roofs that are falling apart. Ayan yung ating first statement. And this is all based on observation. Sabi dito, probably true. Probable pa lang na totoo. Lalong-lalo na kung ilan lang naman din po yung houses na bisita, halimbawa na na-observe. Hindi pala lahat na-observe dun sa South Street. Ayan. And then, possible din po na itong kay Sherry, na since nakatira siya sa South Street, possible din po na itong statement na to ay probable lang din na totoo. Possible din na maging false siya. Ano po? Depende kung okay na okay talaga yung observation dun sa street na yon. So, sabi nga dyan, probable or probably true yung ating first statement. Kaya yung ating final conclusion, probably true din lang po. Okay? Number 4, all chickens that we have seen have been brown. So, siguro itong nakakitang ito ay nasa farm na kulay brown lang talaga ang pinoproduce na manok. Ano po? So, it is an observation that probably true. So, possible din naman. Kasi nga, malay natin na dun lang siya sa farm or dun lang siya sa poultry na ang pinoproduce na manok ay color brown. Ano po? But we all know that not all chickens are brown. Kaya po, itong ating last conclusion ay alam natin na false siya, pero may probability pa rin na totoo, depende sa naging observation niya. Ano po? So, false po ito, sa totoo lang. Kasi hindi naman lahat ng chicken ay nagiging brown. Ayan. Kapag pinrito, siguro, ayan, golden brown. Ano po? Pag inadobo, dark brown. Ano po? Yan. Yun yung totoo. And then, yung last natin, number 5, ayan, sabi ko nga sa inyo kanina, itong obtuse angles are greater than 90 degrees. Talaga namang ito ay definition or fact
about obtuse angle. Kaya po yung naging conclusion natin ay true din.